Okay, magandang umaga mga kabrad. So, isang magandang umaga mula dito sa kaharian ng Inglaterra. At ngayon ay pupunta kami sa Philippine Embassy. Subukan namin mag-register for the pre-voting online. Kasi wala pa kaming Philippine passport. Kaya hindi kami maka-register online. So we'll try dito sa Philippine Embassy to register for the online voting. And samahan nyo kami sa journey ng pagboto. Sa mga kasama natin mga Pinoy na naninirahan abroad, ano bang experience nyo using the online platform for voting? Comment down below kung anong experience nyo. Sana ito na yung future sa Pilipinas, online voting, para hindi na nagsisiksikan sa mga eskwelahan, especially for older people. So today we're using the Mini kasi minsan na lang ito magamit, and this Mini is currently for sale. So anyone interested, so now we're driving to the station, and then ipapark lang namin tong kotse doon sa station kasi mahirap mag-park doon sa Central London, and you need to pay for congestion charge. Full parking. Kung napansin nyo doon sa dati kong video, puno yung station. Yan, laging puno tong station na to kasi dito na nila pinapark yung kotse nila if they go to Central London. And yun, binibidyoan ako ng anak ko habang nagbabayad sa phone. So we have this app, Pay by Phone and Ringo. Those are types of parking app na ginagamit. So nakasave na dyan yung registration number ng kotse tsaka yung card na gagamitin, but usually PayPal na rin ang ginagamit ko pambayad. Stand on the right pag nandito ka sa underground using the escalator. So dun sa left side, yan yung passing side na nagmamadali. So hindi naman kayo masyadong nagmamadali. Hanggang 4 o'clock naman yung embassy. So ginawa na lang naming reason yung pag-register dun sa online voting para lang makalabas, pero
magla-lunch out lang talaga kami. Blue sky, maganda yung panahon. Kaya nagplano talaga kami lumabas ngayon. Enjoy the weather. Hira lang to, no? Kaya sinasamantala namin yung ganitong weather sa London. Paglabas lang ng station yan, dun sa may Leicester Square, malapit na dyan yung Philippine Embassy. Ayun na ang Philippine flag. So maganda yung location ng Philippine Embassy. Nasa tourist area din siya. Sure, mahal din ang bayad dyan. That's the Philippine Embassy on the right side. Yan yung pinaka-office ng embassy. Pero doon daw sa kabilang building, number 10. I think dyan yung SSS na office eh. Yes, hindi pa dyan. I think that's the next one. Ganun lang kabilis, ha? So guys, ganun lang kabilis mag pre-enrollment for online voting. So you can use your old Philippine passport kung expired. Basta hindi yung handwritten pa, yung mayroon ng digital format. Kaya lang kami nagpunta dito kasi hindi kami sure kung tatanggapin yung old Philippine passport namin. So yeah, ang bilis, saglit lang. So doon, pagka naka-online ka na, pwede ka rin bumoto na rin doon kung gusto mo, or you can do it at home. Mabilis lang. So they're open even weekend pala, just for the voting season. Yeah. Okay. So ngayon tapos na, it's lunch time. Kain na naman kaming pamilya. So we're going to Covent Garden. We'll explore the area kung saan pwede kumain doon. Yes.
So ganun lang kabilis oh. Dapat ganito na rin sa Pilipinas. Hindi pa mahihirapan yung mga matatanda nating kamag-anak. So that's the Canadian Embassy. Malapit lang sa Philippine Embassy. So ganito ka prime location ng Philippine Embassy dito sa London. So this is the National Art Gallery. Yeah. That's the Trafalgar Square. So dito lang malapit yung Philippine Embassy. Yeah, Westminster. So ginawa na rin naming excuse yung pumunta sa Philippine Embassy today para lang makalabas. Ang boboto namin is wisely. Vote wisely, sabi nga nila. Mas maganda pag buboto pala kayo, ready na yung listahan nyo ng list of senators. Mas lalong mapapabilis yung pag-select nyo ng kasi during online, I think it's 15 minutes lang to vote and then mari-refresh ulit. So just think ahead lang para hindi nyo ma-waste yung 15 minutes nyo. So every time you log in, they will ask for the OTP as well for safety. So hindi natin yung sinasabi nila lang may dayaan online. I don't think so. Baka wala naman siguro. Darling, just dive right in front of my name. Well, I found a girl, beautiful, but I never knew I heard a song. Dito rin yung Jollibee, Leicester Square. Yan, yung way na yan. So we're walking towards Covent Garden. Yeah. Sa mga restaurant dito, Porterhouse, Covent Garden.
Benihana. Meron palang Canadian place dito. Hindi kasi kami madalas mag Central London eh. Pero para din kaming turista. So dito sa Covent Garden meron ding market sa gitna. Dito nakabili ako ng dalawang t-shirt, isang Depeche Mode at saka isang Metallica. 2 for 35 pounds, I think. Thank you. Thank you. So cute! Dito tumitingin-tingin lang ako ng plaka. Alam mo yung plaka? Mga vinyl records. Vinyl o vinyl? Wala naman kaming turntable pero tumitingin lang. Maybe in the future baka bumili ako ng turntable. Pero mas madali kasi kapag yung mga Spotify. Kayo ba? It's alright. Thank you. Prefer nyo ba gumamit ng ganyang records ulit? Okay siya sa ano, paminsan-minsan siguro. Meron tayong makita ng Compass. Telescope. Nakita ka man itong telephone? So these are... Yes. Which one? The monkey? Na? Ito dyan na old cameras. Tito Deck, your cameras. So hindi pa namin alam kung saan kami kakain. Kaya lakad-lakad lang muna. And then we're going to Royal Opera House para makita ng konti yung view ng Covent Garden. Yung anak ko madalas dito kasi yung university niya malapit lang dito sa Covent Garden.
Ito, nakakita ng mga relos. Patingin-tingin lang. Nangangarap na makabili ng isang mamahaling relos. Rolex. So we're at the terrace of Royal Opera House, overlooking the Covent Garden Market. It's the London Eye over there. That's my food. It's Italian burger with chips. Okay, wifey, chicken dynamite. Jana, salmon pasta. So we ended up in Italian restaurant. So ito, pauwi na, busog na naman. And thank you again to the Philippine Embassy na staff. Very accommodating sila. Talagang ituturo nila sa'yo kung paano mag-register at saka kung paano mag-boto. Thank you for your hard work. And bukas pala sila 7 days a week to accommodate yung magpaparegister at sa mga boboto. Ayan, malapit na po kami sa bahay. Salamat sa pagsama. Pasensya na po kayo sa aming bahay dahil nasa process kami ng paglipat. Dahil binibenta namin itong tinitirhan namin. So dyan, bumoboto na ako sa laptop. So mas madali bumoto dyan sa laptop kasi mas madali yung selection. Wide kaysa doon sa phone. So dyan nilalagay ko yung OTP na sinend nila sa email. So parang sa bangko pag nag-online ka, di ba may sinisend sa yung OTP number? Same process. I think you just need to trust the process. Voting. Uy! Isa, dalawa. Go.
12 ka na pala. Pinili mo. Tapos pwede mo pa rin pala silang i-untick kung ipapalitan ka. So, party list. So, marami pa yung party list sa ano. Okay. So, isang party list lang pala. Then, next. So, pag next mo, makikita na doon kung sino yung mga pinili mo. Cast your vote. Cast your ballot. Click. You can no longer change your vote once confirmed. Click yes. I want to cast. So you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. So, hindi nyo siya pwedeng gamitin ng sabay, yung cellphone and your laptop. So, isang device lang. Okay, finish. Overseas, election, click to vote, check your vote. Check your vote. Thank you. Voted. Thank you. Ano lang pala kadali eh. So tingnan ko kung mayroong lalabas na confirmation email. So, wala nang confirmation email, pero pag binuksan mo yung account mo ulit dun sa website, nakalagay na dun voted, hindi ka na pwedeng mag-vote. So yeah, nakaboto na. Your session is going to expire in 2 minutes. Okay. So that's it.
yan, online voting. Laptop or computer, mobile phone or iPad, pwede. Thank you and good luck to the winners.